Hihilingin daw ng Department of Justice na kanselahin ang passport ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon sa DOJ, hindi mapapatupad ang warrant of arrest laban kay Roque habang nakabinbin pa ang asylum application ni Roque sa The Netherlands. Pero sakaling hindi ito katigan ng pamahalaan doon at maaprubahan ang pagkansela sa passport ni Roque, ipadedeport daw si Roque. Sagot ni Roque, karapatan niyang humiling para sa asylum dahil sa kanya ay political prosecution laban sa kanya. Ayan, Harry Roque, bakla, mabantot, naagnas. Ha? Kansilado na yung passport mo. At tanda mo, pag wala kang passport, hindi ka makakagalaw. Ha? Hindi ka matatawid. Bakla, mabantot, naagnas, balyena. Ha? Tanda mo yan. Bakla! Marcos administration. Dagdag ni Roque, kung pumalya ang Pilipinas sa Timor-Leste kaugnay sa kaso ni dating Congressman Arnie Teves, mas mababa raw ang pag-asa ng Pilipinas sa The Netherlands. Nahaharap si Roque sa kasong qualified human trafficking dito sa Pilipinas kaugnay sa kanyang kinalaman umano sa Lucky South 99 Pogo. Dati na niyang itinanggi ang alegasyong sangkot siya sa human trafficking. Ayaw ni Roque ng human trafficking eh, no? Ha? Ayaw niya. Anong gusto mo, Roque? Human swallowing? Subo? Ha? Ano gusto mo? Ha? Human swallowing? Wala kayong magagawa. Okay? Kung kayo'y nag-aral ng international law sa inyong law school, pareho naman kayong abogado, alam nyo po na kapag merong pending asylum petition, merong non-refuma. Bobo! Kung bobo ka, Roque! Bobo ni Roque, no? Saan ka makakita? Diba? May kaso ka, kinasuhan ka ng RTC. Anong dadabihin sa'yo ng abogado mo? Sagutin mo! Bobo ka ba, Roque, talaga? Ha? Baklang pasupa? Ang bantot mo na, Roque! Yan o, ang bantot mo na, nanggigipalpal ka na, hayop kang bakla ka! Saan makakita ng ganon? Diba? Parang wala kang magagawa. Kahit wala kang magagawa, ang usapan dito, kapag may kaso ka, anong kailangan mong gawin, bakla? Oh, pag may kaso ka, bakla, balyena, naagnas na mabantot. Anong dapat mong gawin? Diba? Siyempre, sasagutin mo, ikaw, dinadivert mo yung tao. Dinadivert mo yung tao. Hindi naman usapan dito yung asylum mo eh. Hindi usapan yung asylum mo. Ang usapan dito, yung kaso mo. Ano ang legal na dapat gawin mo at tama, sagutin mo. Sinabihan ka na nga ni Panelo eh, bakla! Kahit anong pangkunin yung red notice alert dyan, manigas kayo. Hindi nyo ako makukuha habang nakabindin itong asylum neto dito sa Netherlands. At sinasabi mo lang yan. Dahil pag nalaman ng Netherlands ang pinaggagawa mo, ewan ko lang kung anong mangyari sa'yo, bantot. siyempre, dahil walang kakwenta-kwenta yung resolution laban sa akin na nagsampa ng kaso na non-bailable, siguradong magagrant po yan. Mantakin ninyo, qualified human trafficking, ako daw ay nag-text at tumawag, nag-follow up ko ano pa yung kulang ng dokumento ng Lucky South 99. Kriminal ba yun? O edi sagutin mo nga sa korte, baklang subong supa.
Oo. Pwede ba naman yan? May kaso ka, gaganunin mo lang sa social media. Criminal ba yun? Ha? Pwede ba naman yan, Harry Roque? Ganun lang ang sagot mo? Sa RTC? Criminal ba yun? Gaganunin ka? Gaganunin mo na yung RTC? Ha? Ayun ba yung natutunan mo sa pagiging abogado mo? Ha? Ayun yung natutunan mo sa pagiging abogado mo? Sasagutin mo lang yung RTC sa social media? Criminal ba yun? Kung sana kung NBI lang to eh. Medyo mapapalampas pa natin. Regional trial court na to, haring bakla. Ha? Regional trial court na to ng Pampanga? Ha? Hindi na biro to. Kung sana NBI, CIDG, Congress. Pero ito korte na. And pag pinatawag ka ng korte, hindi mo pwede sagutin niya ng criminal ba yun? At kung sana hindi ka abogado. Abogado ka, ikaw mismo ang membro ka ng justice system. Criminal ba yun? Hello naman, sobra naman kayong OA. Hindi po kriminal yon dahil gawang abogado yan. O hindi yan ang sabihin mo sa RTC, tanga. Yan ang sabihin mo sa RTC. Harapin mo yung RTC. Oh, hindi naman inventong klase to eh. Harapin mo yung RTC. Kung di ka ba naman puro ka, ayaw mo sa bangko, gusto mo sa supa. Kung yung aking ginawa bilang isang abogado ay kriminal, wala na pong mag-aabuga siya. At ang delikado po dyan, lahat po ng tao na may haharaping demanda, lalo na mga non-bailable, ay nako, wala na po silang makukuhang abogado. Dahil Uwi ka na, bantot. Hinihintay ka na ni Cassandra Ong, bantot. Uwi ka na. Diba? Ganun talaga. Bantot, umuwi ka na dito. Wala ka na magagawa kundi sagutin mo yun. Bantot. Legal way. Kahit anong ganun mo yan, wala kang alam mo sa sarili mo na dapat mo sagutin yan. Bantot. ang abogado matatakot na baka pati sila madawit. Tatanga-tanga talaga tong bakla na to eh. Wala ka talagang utang na loob. Wala ka isang salita. Sinungaling ka na naman. Sinasabi mo na we have nothing to do with the impeachment. Bakit? Magkakaroon ba ng impeachment trial kung hindi sinulong yan ang iyong sariling pinsan? Na iyong mga sariling kapartido? Sinungaling ka talaga. Parang nung sinabi mong we will never cooperate with the ICC. Anak ng weting talaga ng bobo na eh. Eto kung malapit-lapit lang to, kukutusan-kutusan lang si. No? Kung malapit-lapit lang to, kukutusan-kutusan lang si. Because that will be surrendering Philippine sovereignty. Wala ka talagang utang na loob. Wala ka isang salita. Sinungaling ka na naman. Sinasabi mo na we have... Diba? Parang tanga na to si Roque eh. Parang engo talaga to eh. Parang hindi siya abogado, no? Diba? Idol, oh. Yan na talaga to eh. Siya pa to eh. Pag nakikita ko talaga to, engot eh. Dumaka na tayo dito kay sandali lang, ayan na natin to.
At dito sa ginawa niya kahapon na talagang sa pagkakaalam ko po unprecedented po ito parang hindi pa ho ata nangyayari ito na sweeping courtesy resignations ng buong kabinete. At doon po sa memong nakuha ko po, kasi pinadagan po kami ng memo ng executive secretary, hindi lang po pala kabinete, kundi all heads of agencies with cabinet rank, including presidential advisors and assistants. So talagang I think it sends a strong message na seryoso po ang ating Pangulo sa gusto niyang gawin. Anong pumasok sa isip mo, sir? Kasi parang kailan ka lang umupo sa transportation. Alam niyo, kakaupo mo pa lang. Alam niyo, Kuya Ted, Maricel, matagal na ho ako nagtatrabaho sa gobyerno, mahigit 2 dekada, in and out of government. So, lahat naman po ng kawani ng gobyerno, we really serve at the chief executive's pleasure. And sabi nga ng Pangulo, yung pressure ng tao, kasi yung pinanggagalingan po ng panawagan ni Pangulo for courtesy resignations, galing na rin sa frustration ng mga kababayan natin. So, hinihid din po niya ang call ng ating mga kababayan at as government officials, ganun din po dapat tayo. Pero Sek, totoo ba? Yung after daw ng pagsasubmit ng courtesy resignation, ikaw daw yung susunod na ES? Nako, hindi po totoo yan. Nakita ko pa nga. Congratulations pala ES Bersamin na-retain po si ES Bersamin. Congratulations ES Bersamin. May sasabihin kasi dito si Sec Dizon tungkol sa ating Pangulo. Na-shock po ako dun sa talagang unang-una po hindi ko po kaya ang trabaho ng ES, inaamin ko po 'yon. I will not be able to fulfill that tremendous responsibility, magaling to no? Talaga po daunting po 'yan. Alam niyo magaling to nagagalingan talaga ako dito. Sabi ko sa inyo feeling ko i-retain to Pero yung tignan niyo, sabi ko sa inyo kahapon, 'di ba? Yung DOE tsaka DENR, sabi natin nasibak, no? Kasi, biro mo yung DENR. Oy, Mamiya Andasan, thank you po Biro nyo po yung DENR, sabi ni Sec Bersamin, mas marami pa yung travel abroad. Ano yung, ba't puro ka travel abroad, DENR? Kaya nakakalbo na yung kagubatan natin. Our former Chief Justice and si ES Bersamin is really doing a great job po dyan. So, personal opinion ko lang po yan. So, sana po dun sa mga naglabas nun, huwag nyo na po akong isama sa usapan niya. At marami pong problema sa Department of Transportation na kailangan tayong solusyonan. Kanino bang cabinet frustrated si Presidente, Sec? Yun po, hindi ko po masasagot yan, ma'am. Pero tingin ko naman po, it sends a message lang po sa aming lahat, na we have to work faster and we have to really show results. Yun po, tingin ko ang gustong mensahe ng ating Pangulo. Alam mo, Sec, curious lang ako paano ba kausap sa cabinet meeting si Yan. I mean, paano? Ayan ito po yung bubulgar ni Sec Dizon. Kung gaano ba ang karakter ni BBM. Siyempre siya, DDS yan pero sa lahat ng sa isa sa mga DDS na naging cabinet, eto DDS siya pero galing sa kay Digong. Pero ngayon, i-explain niya kung paano niya mailalarawan ng ating Pangulo. Gagalit, paano niya pinapaabot sa inyo na, teka, I'm really disappointed with what you did. Alam niyo po, siguro among the cabinet members, I know the President the least, kasi bagong-bago pa nga po ako. At hindi naman po talaga kami magkakilala. Pero sa limited na opportunity ko po na makausap siya. Alam niyo po, ang unang-una ang Pangulo po natin ay napaka-sincere. He exudes that sincerity and that wanting to really help our people. Yan talaga sabi ko sa inyo. Yan nga sabi ko sa inyo yung sincerity ng Pangulo. Grabe po, kita nyo yung pumunta sa vlog namin, sa namin, get together. Yung get together ng mga vlogger, kita mo. Pero pinuntahan kami ng Pangulo. Sa makakita noon. Ganun po si BBM, napakapagmahal niya po. Tsaka yung kagandahan po kay BBM. Hindi kanya tinitake na uhusgahan kanya buong pagkatao. Hindi ka nakatapos, vlogger ka lang. Hindi siya ganun. Sabi niya pa noon, ang pagkabiling niya sa amin, oy, shoutout Jennifer Espejo, Kuya Nyolo, shoutout po, Haruo Yui, and Ayika Yui. Shoutout sa inyo, Haruo Yui, Arika Yui. Diba, sabi niya nga sa amin, nung sinabi niya po sa amin na, hindi porket vlogger kayo, dyan na kayo magtatapos. Meron pa sa buhay nyo na darating na maaari pa kayong mag-angat. Kaya ginawa niya po, isa sa mga ginawa niya,
is inilagay kami sa vloggers ng Bagong Pilipinas. Yan, napunta po kami sa vloggers ng Bagong Pilipinas para po ma-enhance kami sa mainstream media, radio. Ganun po si BBM. Hindi niya kayo huhusgaan na vlogger ka lang. Bagkus doon, i-enhance niya pa kung saan yung porte mo. Ganun po siya. Sabi ko sa inyo, kaya po nakasuporta kami dito kay BBM. Ganun po ugali ng Pangulo. Matindi po, sobra. Po, nakita ko po yan nung nakarang nung ilang araw lang po nakalipas, kasama ko po siya, no, pinagsenta namin sa kanya yung aming suggestions para sa ating PTMP, yung ating modernization program, no. At doon po mo talaga makikita yung Pangulo, yung sinseridad niya, talagang gusto niyang i-modernize, but at the same time gusto din po niyang siguraduhin na epektibo ito at hindi naman naagrabyado ang ating mga operator at driver. At ikalawa po, makikita mo po sa kanya yung kanyang frustration po talaga, no. Talagang gusto niya mabilis na mag-implement ang ma-implement ang kanyang mga programa. So, ang ano po talaga is, and that is, I think, no, very, very important po talaga. And I think ang kabinete po needs to respond to that sense of urgency na sinasabi ng ating Pangulo. Bakit Kita mo yan po kasi nga po, meron nga pong video Napanood nyo na ba yon? Ito po bata pa lang po kasi si BBM, gusto niya na pong tumulong bata pa lang siya, makikita nyo na po sa kanya na gusto niyang tumulong. Panood ko lang po sa inyo, singit ko lang po ganito po kasi talaga ang Pangulo. Nakita ko yun dito sandali lang sandali lang po. Sandali lang po. Ito. Panoorin nyo po to. Tingnan nyo po. Bata pa lang si BBM, I am Bongbong Marcos. When I grow up, I want to be a politician. I will serve my country, especially the poor. And I will give them plenty of bigas. Kita mo? I will help my country, especially the poor. I will give them plenty of bigas. Kita mo? Kita mo? Bata pa lang siya, gusto niya nang mamigay ng bigas. Diretso natin. Ulam. I'll give them many gamot at damit. Many gamot at damit. Isang diretso, pakinggan nyo. I am Bongbong Marcos. When I grow up, I want to be a politician. I will serve my country, especially the poor. And I will give them plenty of bigas and ulam. I'll give them many gamot at damit. Kita nyo? I will bigas and ulam. Many gamot. Diba? Ngayon, tignan mo, presidente na siya. Siyempre, bata pa lang, naka-mindset na sa kanya yon. Dahil sa nakikita niya sa mga kababayan natin. Yan talaga yung adigain niya, advocacy niya noon pa man. Yan yung prinsipyo niya. Kaya ngayon, alam niya yan sa sarili niya. Diba? Alam niya sa sarili niya yan. Yan po ang Pangulo natin na masasabi niyo talagang the best. Kasi bata pa lang, ang mindset niya, tumulong. Diba? Kapag ang mindset mo nung bata ka pa lang tumulong, dala mo na yan hanggang pagtanda at yan nga yung gusto niya mangyari ngayon. Immediate na tulong, kaya pinaalis niya yung ibang gabinete. Immediate na tulong para sa mga kababayan natin. Kasi kung tutusin sa kanila, mayaman na sila Darating na nila ang narating nila Pero mga kababayan natin, iniintindi niya. Ayan ang nakita niya kay Apo Lakay, sa nanay niya. Si Baba Black Sheep, huwag niyo na intindihin yun. Diba? Yan po ang presidente ng Pilipinas sa mapagmamalaki mo. At hindi lang siya basta presidente. Nakita niyo po, halos araw-araw po. Kaya nga, sinabi ko nga sa PCO nagtatampo kami. Gamitin nyo kami, gahasain nyo kami, PCO. Gamitin nyo kami, gahasain nyo kami. Literal. Kasi nga, para ma-highlights natin ang ginagawa ng Pangulo. Andito kami.
Nandito kami para tumulong sa Pangulo. Hindi kami nandito para lang dekorasyon. Andito na kami. Andito na yung mga channel namin. Oh. Ibigay natin sa Pangulo yung gusto niya. At kasangkapanin nyo kami, meron o walang pera yan. Walang pera naman, alam namin madalas, wala talaga. Diba? Pero, iba kasi yung tumutulong kami. Ang sarap po na maging part ng pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng po ni Bongbong Marcos. Ang sarap po tumulong sa bansa. Kaya PCO, ibigay nyo na po yung tsunami healing. Yun lang naman eh. Bigyan nyo na kami ng access sa mga proyekto ng Pangulo, i-highlights natin yan. Bigyan nyo kami ng mga schedule para ipakita namin lahat ng nagawa ng Pangulo. Ibigay na natin to sa mga kababayan natin. Wag na lang puro palagi pera isipin natin. Wag puro pera palagi isipin natin. Kung hindi natin tutulungan tong Pangulo na to, hindi natin matutulungan ang bansa natin. Oras na eh. Ito na yung pagkakataon na yun eh. Sa amin naman, andito na kami. Andito na po kami. Andito na po kami. Wala naman po kami bangining. Hindi naman to pelikula lang na nagdadrama lang kami dito. Ginagawa namin to, kita nyo naman po. Pag sinabing suporta na nag-usap-usap kami mga vlogger, etong mga vlogger na kasama ko, mga iba po to. Walang pera yan, pero pag sinabi mong sama-sama suporta Sara Resign Movement, nandyan kami. Sama-sama kami. Kumikilos nga kami ng sarili namin eh. Lalo na siguro kung uutusan nyo kami. Diba? Susunod naman kami. Diba? Hindi naman palaging pera lahat eh. Hindi naman po palaging pera lahat. Tulungan natin ang presidente. Tulungan po natin siya. Kasi nakikita namin dito ibang klaseng presidente to. Kaya tulungan na po natin ang ating presidente Marcos. O, isa pang ulit ha, isa na lang. Ang ganda kasi nito, tuwa po talaga ako nakita ko to. Bongbong Marcos, when I grow up, I want to be a politician. I will serve my country, especially the poor. And I will give them plenty of bigas and ulam. I'll give them many gamot at damit. I am Bongbong. Diba? Yan po ang ating Pangulo. Na ako masabi ko, pagmamalaki ko po. Ipagmamalaki ko to. Sa totoo lang po. Yung mga ginawa sa amin ng Pangulo, maliit na bagay pero napakalaki sa aming puso yon. Diba? Hindi namin masabi sa kanya, President, nandito kami sa iyo, tutulungan ka namin. Gusto namin sabihin ganun, kaso hindi dapat direkta sa kanya eh. Diba? Kaya, please, sa mga gabinete ng Pangulo, kumilos na po tayo. Andito kami mga vlogger. Gaya nga sabi ni Manny Miping, ba't nilagay nyo kami sa alyansa? Diba? Ngayon, eto na, wala na naman tayo. Focus na tayo sa sabayan natin yung Pangulo. Focus na tayo. Diba? Focus na tayo sa pagtulong ng Pangulo. O, yun na lang po, focus na tayo. O, yun lang po eh. O, mag-focus na tayo, tapos na ang eleksyon, focus na tayo sa pagtulong sa Pangulo sa mga proyekto niya. Hindi man kami malalaki, pero pag nagsama-sama kami, mapapaalam natin sa mga taong yan. Mapapaalam natin sa mga taong yan, may presidente po tayo na sincere sa ating mga kababayan. Architect Dan Eduardo, maraming salamat. Tama, 3 taon na tayo. Inuulit ko, nasa kalahati na tayo ng libro. Ibigay natin ang climax sa natitirang panahon. Ibigay natin ang very, very good happy ending ng Pangulo. And then, pag nagawa natin to, sama-sama tayo, kasama natin ang Pangulo. Ang sarap ng feeling, no? Nakatulong tayo sa ating bansa. Ang sarap ng feeling makatulong ka sa bansa mo. Ang sarap ng feeling nakikita mo yung mga kababayan mo.
nairaraos na yung gutom. Ang sarap ng feeling, yung mga kababayan mo napapakinabangan ng mga proyektong ginawa ng ating Pangulo. Huwag natin intindihin yung mga DDS na yan. Huwag na natin silang pansinin. Di ba? Huwag na natin sila sagutin. O yun na lang mga trabaho nila, maniray. Di wag natin sagutin. Supalpalan natin ang supalpalan ng mga gandang proyekto. Supalpalan natin ang supalpalan ng mga gandang nagawa ng Pangulo. Kasi pag sinasagot pa natin sila, wala eh. Siyempre, wala, nandito kami. Siyempre, depensa muna kami. Didepensa namin. Pero, ibigay nyo yung ibigay nyo. Wala naman po kami inihiling na kapalit. Wala kami inihiling na kapalit. Gaya nung alyansa, nakita nyo naman. Kahit gano'ng kahirap, nandiyan kami para sa inyo dahil sa Pangulo. Hindi naman para talaga yan sa mga sobrang mga ibang kandidato dyan eh. Nakita nyo, tinitira natin ibang kandidato eh. Para lang sa Pangulo yun. Dahil nakikita namin mga vlogger, itong Pangulo na to, iba sa lahat eh. I-highlights na natin ang mga gandang mangyayari. Ang dami natin. Kaya nga sabi ko sa Department of Tourism, wala kayong slogan, nasa ng turismo, wala. Sa DNR, kalbo ang kagubatan, ano yan? Kaya, sibak. Diba? Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong Maraming salamat sa inyo mga libag ha. 150k na tayo, ang galing. $150k na tayo. Thank you. Dating maliit lang ngayon. Hindi naman natin sinasabing malaki. Pero nakikita natin nandiyan kayo. Kaya lalo lumalaki. Salamat po, 150k na tayo. At sa kabila po, magwa 170k. Sa Facebook po, magpi 50k. Amazing. matalino, pero bakit ngayon mukha kayong tanga at gago? Fake news yan, tinawag sa kongreso, nagtago sa... Thank you po sa inyo ha. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Yan, thank you rin Mama Lalaine, BMB family, thank you. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtulong sa ating bansa. At sana nga po matuloy, may pinaplano po kami ng, abangan nyo po, meron po kaming kwentong bumbero. Kumbaga, yung mga pangako namin, hindi po kami nanalo sa ABP. Diba? Hindi po kami nanalo sa ABP. Pero napagkasunduan po, may mga nakipagkasundo po sa amin na tutulong po pa rin po kami kahit papaano. Kahit pa 2 kilong bigas, Lucky Me at mga sardinas na mamimigay po kami sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Huwag nyo po sanang pintasan na yun lang po kasi nakayanan. Okay? Hindi na po to hindi po magarbo. Hindi po magarbo po ito. Ito lang po ay bilang kapalit na tulong sa ating mga kababayan na kapuspalad. Huwag niyo po sanang pintasan, hindi naman po magarbo sinasabi namin. Pero yung sapat lang po. Sana po suportahan niyo po kami dito. Bali pinaplano na po. Ayan, pinaplano na po. Hindi po yung 20 pesos na bigas ha. Bibili po kami ng bigas na na hindi na tayo makikipila pa sa 20 pesos na bigas. Abangan nyo po, pinaplano na po ng ating mga kaibigan. Salamat tol mga kaibigan nating vlogger. Thank you tol. Matapang lang talaga sa social media, pero sa personal ang Basaan nyo po yung kwentong bumbero sa FB, at magkakaroon din po tayo kwentong bumbero sa YT. Diyan nyo po mapapanood yung mga videos natin. Okay?
May sasabihin na naman nila, ay, ano ang tawag doon? Anong tawag doon? Poverty, ano yun? Poverty porn? Sasabihin nila, poverty porn. Ano ba gusto nyo? Nakakatulong tayo o ano ba talaga? Alam mo, ito, sabihin ko sa inyo, unahan ko na kayo. Sige na, okay, poverty porn. At least, nakakatulong kami sa pamilya. Okay? Tsaka yung kikitain sa YouTube na yon, yung kikitain, halimbawa, if ever, yung kikitain sa YouTube na yon, ipagtutulong rin eh. Okay? So, inuunahan ko na kayo. Sige na, sabihin na natin. Okay, poverty porn. At least nakakatulong kami. Yun na lang yun. Yun na lang. Yun na lang. Okay? Yun na lang yun. Poverty porn na. Gusto nyo yan eh. Diba? Kasi, sa sitwasyon ng mga buhay ng mga kababayan natin, unahin mo nang tumulong. Diba? Yun lang yun. Smooth Jazz with Rusty, thank you! Ay, sino ba hindi ko na shoutout? Ruby Celeste, shoutout. Ma'am Swani, Ma'am Jean, shoutout. Na mga nasa Japan, Lucy Sia, Mayan Brillantes, Ma'am Lalain Kabandag, Ma'am Etelyn Solis. Shoutout. Jovi Gali, Via Vivar. Sweet Sense, Green Day, Ma'am Etelyn Solis. Juliet Shooter, Mayan Brillantes. Ma'am, maraming salamat sa blessing. Thank you rin po. Maribel Pistarero, Nick Version, Kokay Manlulu, Lilian Lonvera, Ma'am Ineko, Robbie Ong, AI Morena, Oy, Ma'am Pinay Ingwam, thank you Ma'am Pinay Ingwam, Azil Muchichaki, Matsko, Kelly, Winnie Artos, Crisanto Gernova, Sir Architect, thank you Architect, Dan Eduardo, Steve Miles, Your Filipina Page, ayan, nireact ko na. Paul, Manuel Uy, Iris Garcia, Esmeralda Constantinuo, Paring Romy, Sir Chris Angel, gawin mo na yung pinapagawa ko. At saka nga pala, may sasabihin ako sa inyo, yung gusto po na mag-survey, di ba na nagsisurvey ako kasi napapagod na si Mamo Laling, kakakulit ko eh. Kung gusto niyo po mag-survey, yung sinasurvey, yung survey po, pwede niyo po ako i-add nyo ako dito gusto niyo mag-survey, mag-komento po para kay Sara Duterte sa mga survey natin, Kalye Survey. I-add nyo po tong FB ko, PM nyo ako, mag-survey tayo. Yan Yan. Add nyo po to. Dito nyo ako i-message, okay? Para sa survey. Okay? Pagod na si Mamo Lalain eh. I-PM nyo ako dito. May survey tayo. Yung ina-upload natin sa shorts para i-survey natin. Diyan kayo makakabawi kay Sara. Sabihin nyo, kurakot yan. Tapos, kung gusto nyo takpan natin yung mukha nyo, okay lang. Kung gusto nyo i-blurred natin. Okay? I-add nyo ako dyan. I-PM nyo yan. Sir Nyolo, gusto ko po sa survey. Gusto kong magkomento. Yan. I love you, Jean. Thank you rin po. I love you. I-add nyo ako dyan. I-message nyo ako, ha? Sabihin mo, Sir Nyolo, gusto ko po mag-survey. Okay, tulungan nyo ako. Kailangan natin to. Okay, malapit na yung impeachment. Tulungan nyo ako sa survey. Ha? Tulungan nyo naman ako. Okay, tulungan nyo ako sa survey. Para marami tayo maikayat na ma-impeach. Ipasa mo na, Sir Chris Angel, kuya. Catitude, love you too. Add nyo ako dyan, ha? 1023, Marical 403. Yan, shoutout po. Tess Aguilos. Thank you. Susan Artur. Baka may nag-message na.
Sabi ni Joshua Cristobal, I'm very excited for the next 3 years of PBB. I'm so lucky na naabutan ko siya bilang presidente ng Pilipinas. Kaya nga po eh. Swerte talaga tayo. Kaya pagigihan natin to, tulungan na lang natin ang ating Pangulo. Oh, may nag-message niya. Sir Nyolo, pabali naman. Anong bali? Survey! Wala pang utang, wala pa tayong pera. Sir Nyolo, sali ako, Gcash mo ako ng... Gcash ka? Wala akong Gcash po. Bayad ka agad, kanya. Gcash ka agad? Wala pa, unang PM, Gcash agad. Galing. Ma'am Jo, Met Jing, and Ma'am Ninita Umali, shoutout sa inyo. Ayan, Jason Fermin, shoutout po. Nelson Tulin, Mr. Coldebera, shoutout pare. Tumigil ka na dyan, Mr. Coldebera. Caroline Makino, Cynthia Soriao. Kaya nga, yung dami pala mag-message ito. Nana. My name, no name. Ang lakas niyong magmura. Arnie Alzona. Sino pa dyan? Sino pa? Nyo'y matapang, pero pag nahuli umiiyak sa tabi. Josephine Bouvier. Ruby Labungeon. Sweet Lou. Sagittarius Cat. Mayda. Sharma. Juliet Shooter. Walang diskarte, kaya binenta ang boto sa pangakong tae. Yan. Dami na nagdi-DM ha. Wala pong utang na Gcash ha. Roger Pilar. John Dote. Ayan na naman tayo. Mary Jane De Vera. Salsal Panero Filter. Kundi sabaw. Kala mo matapang sus. Plastic lang yan. Pag may tunay na laban kayo'y Ano na naman? No? Kanta na naman tayo. Ayan, kanta na naman.